Golden State final moves. Narito ang 5 players na target nila sa natitirang roster spots. Ito ang tunay na plano ng Warriors. Hindi pa tapos ang off-season ng Golden State Warriors at mukhang may malalaking desisyon pa silang kailangang gawin bago magsimula ang bagong NBA season. Sa ngayon, 3 pa ang bakanting roster spots ng team. Ngunit ang mas nakakagulat, limitado lamang ang kanilang budget dahil veteran minimum contract lang ang maaari nilang i-offer sa mga bagong players. Ibig sabihin, halos imposible nang makuha nila ang mga pinakamalalaking pangalan sa free agency. Pero ang mas interesante rito, may 5 pangalan na ngayon ang iniuugnay sa Golden State. At isa sa kanila ay isang pamilyar na mukha na maaaring muling magsuot ng Warriors jersey. Sino-sino ang mga ito? At sino ang may pinakamalaking tsansang mapunta sa team? Ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, nakatuon ngayon ang Warriors sa paghahanap ng mga quality role players sa halip na mga mamahaling superstars. Dahil limitado ang kanilang salary cap, kailangan nilang maging mas matalino sa pagpili ng mga players. Sa halip na gumastos ng malaki, layunin nilang makahanap ng mga underrated players na kayang magbigay ng malaking ambag kahit maliit lamang ang kontrata. At kung tutuusin, hindi na bago ito sa kanila. Sa mga nakaraang taon, ilang beses na silang nakakuha ng mga players na hindi gaanong napapansin, ngunit naging mahalagang bahagi ng kanilang tagumpay. Ngayong off-season, umaasa silang maulit muli ang senaryong iyon. Kabilang sa mga pangalan na lumalabas sa ulat sina veteran center Kelly Olynyk at 4 na guards na sina Brandon Williams, Gabe Vincent, Gary Payton II at rookie shooter na si LJ Cryer na posibleng mapirmahan sa ilalim ng 2-way contract. Kapansin-pansin na halos lahat ng kanilang target ay guards. Ipinapakita lamang nito na may partikular na problema ang Golden State na nais nilang solusyonan bago magsimula ang season, at ang problemang iyon ay ang kakulangan nila ng backup point guard. Matapos umalis si Pat Spencer, wala nang natural na reserve playmaker ang Warriors. Oo, mayroon silang mga guards, pero kakaunti ang tunay na kayang mag-organisa ng opensa kapag nagpapahinga ang kanilang starters. Sa 5 pangalang nabanggit, si Brandon Williams ang itinuturing na pinakamalapit sa isang traditional point guard. Noong nakaraang season, nag-average siya ng 13 points at halos 4 na assists kada laro. Maganda ang kanyang kakayahang umatake at gumawa ng plays para sa kanyang mga kakampi. Ngunit mayroon din siyang kahinaan. Hindi pa rin siya maituturing na consistent 3-point shooter. At ito ang maaaring maging pinakamalaking tanong para sa Warriors. Handa ba silang magdagdag ng isa pang guard na hindi maaasahan mula sa labas? Lalo na't mayroon na silang Draymond Green na hindi rin kilala bilang elite perimeter shooter? Kung oo ang sagot, malaking posibilidad na si Brandon Williams ang isa sa unang mapirmahan ng Golden State. Samantala, kung mas kailangan naman nila ng isang veteranong kayang maglaro sa magkabilang dulo ng court, maaring ibang pangalan ang piliin nila. Isa rito si Gabe Vincent. Hindi man siya isang natural point guard, kilala siya bilang isang matatag na defender at isang player na kayang gumanap ng iba't ibang tungkulin sa loob ng court. Malaki ang maitutulong niya sa depensa dahil mahusay siyang magbantay ng kalabang guards at may kakayahang pigilan ang mga pangunahing scorer ng kabilang team. Bukod dito, maaasahan din siya sa kanyang outside shooting at sa paggawa ng tamang desisyon kapag nasa ilalim ng pressure. Nagdadala rin siya ng enerhiya, disiplina at karanasan mula sa bench na mahalaga sa isang team na nagnanais maging mas kompetitibo. Dahil sa kanyang pagiging versatile at pagiging handang gawin ang anumang kailangan ng team, siya ay maaaring maging mahalagang karagdagan sa kanilang roster at makatulong sa pag-abot ng kanilang mga layunin sa buong season. Isa rin sa mga pangalan na nakakakuha ng atensyon ay si LJ Cryer. Bagamat bata pa at wala pang gaanong karanasan sa NBA, siya ang itinuturing na pinakamahusay na shooter sa lahat ng mga target ng Warriors. Sa panahon ngayon kung saan napakahalaga ng 3-point shooting, hindi imposibleng makita ng Golden State ang potensyal niya bilang isang long-term investment. Ngunit sa lahat ng mga pangalan na lumabas sa ulat, iisa ang tila may pinakamalaking suporta mula sa fans at walang iba kundi si Gary Payton. Hindi na kailangang ipakilala pa si Payton sa Warriors fans. Isa siya sa naging mahalagang bahagi ng kanilang championship team. Kilala siya sa kanyang matinding depensa, walang sawang hustle at kakayahang baguhin ang momentum ng laro sa pamamagitan ng kanyang energy plays. Gayunpaman, hindi rin perpekto ang kanyang sitwasyon. Una, hindi pa rin maituturing na elite ang kanyang 3-point shooting.
Pangalawa, naging malaking problema rin sa kanya ang injuries sa nakalipas na mga season. Sa edad na 33, natural lamang na itanong kung kaya pa ba niyang manatiling malusog sa loob ng buong season. Pero kung pagbabasehan ang kanyang naging kontribusyon noong nasa Warriors pa siya, maraming eksperto ang naniniwalang siya pa rin ang pinakamahusay na target ng Golden State. Sa kanyang unang pananatili sa team, napatunayan niyang isa siyang mahalagang bahagi ng kanilang defensive system dahil sa kanyang kakayahang bantayan ang iba't ibang posisyon, kumuha ng rebounds at magbigay ng enerhiya sa loob ng court. Hindi man siya palaging nangunguna sa puntos, malaki naman ang kanyang naiaambag sa mga aspeto ng laro na hindi agad nakikita sa statistics. Mas lalo pang lumakas ang posibilidad ng kanyang pagbabalik matapos lumabas ang ulat na may mutual interest umano ang dalawang panig. Kung matutuloy ito, muling makakasama ni Stephen Curry ang isa sa kanyang pinaka-epektibong kakampi sa depensa, bagay na maaring makatulong sa kanila upang maging mas kompetitibo sa darating na season. Bagamat kabilang sa listahan si Kelly Olynyk, tila maliit ang posibilidad na piliin siya. Bukod sa mayroon na silang sapat na mga big men, mahirap ding isipin na gugustuhin ni Olynyk ang limitadong playing time sa isang masikip na frontcourt rotation. Kung sakaling maghanap ang Warriors ng karagdagang veteranong players, mas malaki ang tsansang piliin nila ang isang player na mas akma sa kanilang sistema at handang gampanan ang isang espesipikong papel sa team. Dahil dito, nananatiling bukas ang usapin kung sino ang magiging susunod na acquisition ng Golden State bago magsimula ang bagong NBA season. Dahil dito, mas malaki ang tsansang mapunta sa Warriors sina Brandon Williams at Gary Payton. Ngunit kung sakaling hindi matuloy ang usapan kay Williams, maaaring si LJ Cryer ang maging alternatibo. Pagdating naman sa huling roster spot, wala pang malinaw na pangalan. Posible silang kumuha ng isang wing player mula sa free agency. Ngunit may posibilidad din na bigyan nila ng pagkakataon ang isa sa mga standout performers ng kanilang Summer League team. Kabilang sa mga posibleng pangalan sina Jay Jones at Graham Ike. Bagamat mas inaasahang makatanggap sila ng two-way contracts, hindi rin imposibleng isa sa kanila ang mabigyan ng standard NBA contract, depende sa magiging galaw ng Warriors sa mga susunod na linggo. Habang papalapit ang pagbubukas ng bagong NBA season, mas lalong magiging mahalaga ang bawat desisyong gagawin ng Golden State. Dahil sa isang maling pirma lamang, maaaring maapektuhan ang lalim ng kanilang lineup. Pero kung tama ang kanilang mapipili, maaari silang makahanap ng panibagong hidden gem na magiging malaking tulong sa kanilang kampanya ngayong season. Sa ngayon, nananatiling palaisipan kung sino ang tunay na magiging huling tatlong mayembro ng roster ng Golden State Warriors. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi pa tapos ang kanilang off-season at inaasahan pang may mga bagong balitang lalabas sa mga darating na araw. Kayo, ano sa tingin ninyo, si GP2 ba ang dapat unahin ng Warriors? Mas kailangan ba nila ng backup point guard o dapat silang humanap ng panibagong wing player? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa Golden State Warriors at sa NBA.